nagsisimula pa lang kayo sa paglo-low carb, malaking bagay yung matutunan ninyo kung pasok ba sa low carb ang isang pagkain at saka kung hindi siya pwede or kung pwede pero in moderation lamang. Kaya lang, ang mistake ng iba is hanggang doon na lang yung knowledge na ginagawa nila or hanggang doon na lang yung pag-aaral na ginagawa nila. Hindi kasi enough na alam mo lang kung ano yung mga pagkain na pwede at saka hindi pwede. Dahil once nag-start ka na mag-low carb, aside dun sa mga pagkain na dati ay nasa diet mo, meron kang dapat na idagdag ngayon sa diet mo. Number one doon, yung electrolytes. Kaya for some people, especially yung mga tao na nag-low carb, pero inalamlam kung ano yung mga listahan ng mga brands ng mga pagkain or listahan ng mga pagkain na pwede sa low carb, hindi rin sila aware na kailangan nilang dagdagan yung electrolytes nila or kailangan nilang magdagdag ng electrolytes sa pagkain. So as a result, nagkaroon ng mga side effect kagaya ng pagkahilo, palaging nanghihina, brain fog, or yung keto flu na tinatawag natin na dapat kung nagawa natin properly si low carb, hindi mo may experience yon. Kaya kung mapapansin din natin, 'di ba, yung mga tao na nagawa si low carb or nakuha nila yung resulta na gusto nila with low carb, sila rin yung mga tao na malawak yung pag-unawa with low carb kasi binigyan nila ng time si low carb para intindihin, kaya na-apply nila ng tama sa katawan nila or sa sarili nila. Kaya lang, I understand din na para sa mga tao na beginners sa paglo-low carb, medyo nakaka-overwhelm. Hindi mo alam kung saan ka magsisimula kasi ang dami mong kailangang matutunan. Kaya, para hindi ka mahirapan na magsimula or to stay consistent, i-guide kita gamit ang video na ito. 3 phases lang naman ang pagdadaanan natin sa paglo-low carb. Phase 1, ito yung kailangan nating i-educate ang ating sarili. Kailangan kilalanin natin si low carb, ano ba yung difference ng low carb, ng carnivore diet or ng keto diet. Ano ba yung epekto ng low carb sa ating katawan? Kasi kapag hindi mo alam kung ano yung epekto nun, madali kang maniniwala dun sa mga sabi-sabi ng iba na, masama yan kasi ganito, kasi ganyan. Pero kung naiintindihan mo yung epekto nito sa iyong katawan, kahit anong chismis pa yung sabihin ng kapitbahay mo sa'yo, hindi ka maniniwala. At saka alam mo kung ano yung tama at saka kung ano yung mali dun sa chinichismis nila. Ito kasi yung pinaka-basics, yung fundamentals. Kung meron kang maayos na kaalaman tungkol dun sa basics ng low carb, ibig sabihin meron kang maayos na foundation, maayos na poste. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, dun ka muna mag-focus dun sa knowledge base. Intindihin mo muna, alamin mo muna kung bakit ba kailangan mag-low carb? Hindi ba pwedeng mag-calorie deficit na lang? Bakit ganito yung grams ng protein na kailangan kainin sa low carb? Bakit iniiwasan ng carbs? Bakit iniiwasan yung ganitong prutas? Eh, di ba natural naman yung sugar nun? Huwag mo lang i-memorize basta-basta yung mga brands ng mga pagkain kasi ang dami-daming mga pagkain na pasok naman sa low carb. Kaya lang, syempre hindi naman kayang i-list yung mga brands para sa inyo, di ba? Kaya kailangan matutunan nyo rin kung paano mag-check ng mga food labels, mga nutrition facts, yung ganyan. Doon mo matututunan yon sa basics or doon sa fundamentals. Now, kapag nakagraduate ka na sa phase 1, move on ka na sa phase 2 or pwede mo silang pagsabayin. Pagdating naman sa phase 2, yun na yung aalamin natin or i-apply na natin yung knowledge or yung natutunan natin from phase 1. So sa phase 2, this is application na. Kaya lang pagdating kasi sa application or paggawa ng low carb, iba-iba kasi yan based sa goal mo. Kasi hindi naman lahat ng naglo-low carb ang gusto is pumayat. Marami yung naglo-low carb to lose weight, pero for some people, gusto nilang mag-low carb kasi gusto nila na mag-normal ang kanilang blood sugar kasi meron silang diabetes, kasi meron silang PCOS, gusto nilang magka-baby. Or kagaya ko na palaging hinihika, merong psoriasis, ang daming skin problems. Iba't ibang condition, iba't ibang health status, iba-iba rin yung approach na gagawin yan sa pag-low carb. Kasi for some people, for example, meron kang sensitivity, meron ka palang sensitivity sa oxalates. So hindi mo pwedeng enjoyin yung mga pagkain na mataas sa oxalates. And take note ha, yung mga pagkain na mataas sa oxalates, sometimes low carb yan. Kaya maraming mga pagkain sa low carb na posible na hindi pala pwede sa'yo kasi meron ka palang sensitivity dun sa isang grupo ng pagkain na iyon. Kaya pagdating dun sa phase 2, yung mismong application, iba-iba yan, depende sa condition ng katawan mo at saka sa status ng health mo. And syempre, kasama na rin dun yung goal. Kung aaralin mo naman ng maigi si low carb, unti-unti mo naman na matututunan kung anong klase ba yung action na dapat mong gawin based sa condition ng iyong katawan. Kaya for some people, syempre gusto nilang mag-short
shortcut, kumukuha na lang sila ng low carb coach. Kasi si low carb coach, alam niya kung paano i-identify, alam niya, i-assess ka niyan, interview, ganyan. Tapos malalaman niya kung paano ba yung proper na approach ng paglo-low carb para sa'yo. I used to offer one-on-one coaching, kaya lang hindi na ako nag-offer ng ganon kasi medyo busy na ako. Kaya don't worry, hindi ko kayo bebentahan ng one-on-one coaching. Pero meron pa akong other options for you. Pero mamaya na yan, kasi phase 3, eto naman na yung consistency. Dito kasi kay phase 2, dito yung application na, tapos trial and error, i-apply mo sa katawan mo hanggang sa makuha mo na yung goal mo. Ang problema na dito is, paano na yung gagawin ko after this? Gusto kong pumayat na ako, pero ayoko nang pumayat kasi nangangayayat na ako. So, paano ko na siya gagawin ngayon? Na gusto ko pa rin yung effect ni low carb, pero hindi na ako papayat. Hindi ko na pwedeng gawin yung ginawa ko dun sa phase 2 na ang goal ko is to lose weight. So, dyan na ngayon papasok si phase 3, which is yung sustenance na. So, kung paano mo ba i-maintain yung paglo-low carb ng for maintenance na lang talaga at hindi na yung tuloy-tuloy yung pagpapapayat mo, yung ganyan. Kasi from there, kailangan mag-iba na naman yung plan mo. Etong 3 phases na ito, kapag na-perfect nyo yan, magagawa nyo si low carb ng tama, ng walang complications or walang side effects, which is in most cases naman keto flu for most people. Tapos, magagawa nyo pa siya consistently nang hindi kayo nagre-relapse. Kaya kung magsisimula pa lang kayo sa paglo-low carb at hindi nyo alam kung ano ba yung dapat kung aralin na una. O sige, phase 1, aaralin ko muna siya. Ano ba dapat yung unang dapat kong aralin? So, ang i-research nyo ngayon is, i-research nyo muna kung ano ba yung basics ni low carb. Ano ba yung importance ng paglo-low carb? Ano ba yung magiging epekto nito sa katawan ko? Ano ba yung magiging epekto kapag tinanggal ko si carbs and si sugar sa aking katawan or sa aking diet? Or kapag nilimit ko ng 20 grams or 50 grams yung carb intake ko. Marami naman na ngayong mga free resources sa internet na pwede rin yung access or panoorin or basahin regarding sa low carb, yung mga low carb basics, ganyan. Kaya yung phase 1, mahahanap nyo yon sa mga old videos ko, yon na-discuss ko lahat yon. Tapos phase 2 naman, yan na. Specific na yan sa inyong condition. Alamin niyo kung paano ko ba dapat gawin si low carb based sa condition ko or based sa goal ko. Huwag lang kayo manood basta-basta ng mga random videos kasi ma-overwhelm kayo. Dapat medyo organized din siya based sa kung nasaan na kayo sa journey ninyo. Pero kung medyo na-overwhelm din kayo, meron akong ginawa na guide para sa inyo. Ito ay paid course kung saan tuturuan ko kayo para siyang dinesign ko siya para maging low carb coach ninyo na maa-access ninyo 24/7. Kasi unfortunately, hindi ko kayo kayang i-coach lahat. Ang dami yung nag-i-inquire pero ayun, nag-stop na kasi ako for one-on-one coaching. Kaya yung aking low carb bootcamp na program is ni-redesign ko siya para maging online coach ninyo. Dito sa low carb bootcamp na ito, nahahati siya dun sa 3 phases. Dun sa first phase, yung sinabi ko nga sa inyo kanina, is yung basics ni low carb or understanding yung basics ni low carb. Kapag natapos ninyo si phase 1, kaya nyo na rin i-educate yung family members ninyo. And don't worry, kasi simplified naman yung mga explanation ko. As usual, Tagalog lahat, or hindi naman ako gagamit ng mga medical jargons, or hindi ako gumamit ng mga medical jargons. So, mas madali ninyo siyang maiintindihan. Tapos, phase 2 naman, yung mga courses natin under phase 2 is, yung mga modules niyan is naka-divide ng week 1, week 2, week 3, week 4. So, papanoorin nyo lang siya based sa kung nasa ang week na ba kayo ng journey ninyo. Tapos, nakahati rin siya based sa iba't ibang condition or goals ninyo. Currently, meron akong low carb for weight loss, tapos merong PCOS, tapos meron ding for diabetes. Pero i-update ko yan, dadagdagan ko pa siya ng mga courses. Kaya lang, ang plan ko kasi is i-update ko muna si low carb bootcamp para mas simplified or mas shorter yung version ng mga videos kasi currently medyo mahaba pa yung videos eh. So, i-update ko siya para talaga, yung hindi kayo medyo na-bore sa lectures. Tapos, after nun, kapag na-update ko na yon, ayan, saka ko dadagdagan yung mga courses. Tapos, yung phase 3 naman natin, yun naman yung ituturo ko na sa inyo. Kapag graduate na kayo dun sa phase 2, dun naman sa phase 3, ituturo ko na sa inyo kung paano na ba magiging consistent nang na-enjoy ko pa rin yung buhay ko, na hindi ko na-feel na nare-restrict ako. Tapos, yung matitikman ko pa rin yung mga pagkain na namimiss ko na, yung mga ganon. Tapos, currently, itong si Auntie Bear, my husband, web developer kasi siya, or web app developer, ewan ko kung ano yung tawag sa ginagawa niya, pero currently, inaayos niya. Meron siyang
Meron siyang ginagawa ngayon na i-add dun sa access ninyo kung saan magkakaroon siya ng button na pwede ninyong i-type yung pagkain to ask kung low carb ba ang isang pagkain. For example, kanina yung sample niya sa akin, tinype ko kung low carb ba low carb ba ang strawberries. So sumagot siya na yes, low carb ang strawberry, meron itong ganitong grams ng carbs per ganitong grams ng strawberries, pero make sure na in moderation lang kasi meron siyang ganito, ganyan, ganyan. Sobrang nakakatuwa. Parang feeling ko ako yung nagsasalita. Ayun, magkakaroon kayo ng access doon. Kaya, di ba, parang meron na rin kayong sariling low carb coach. Doon sa mga enrolled na sa low carb bootcamp, syempre, meron na silang access doon sa phase 1, phase 2, phase 3, and soon, yung ginagawa ni husband na yung kung saan magtatanong kayo ng makakapagtanong kayo kung low carb ba ang isang pagkain or specific na pagkain or hindi. Pero yun, ina-update niya pa yun. Don't worry, kasi doon sa mga nag-enroll na before, doon nung mga few months or kaka-enroll pa lang, magkakaroon naman kayo ng update. Kaya lang sometimes, kagaya nung sa phase 3, may mga tao pala na hindi pa nakaka-access or wala pa ring access. Kaya, ayun, message lang kayo dito sa page para kunin namin yung emails ninyo para ma-check namin tapos ma-update namin yung access ninyo. Pero dun sa mga bagong enrollee, ayan, lahat yun, magkakaroon kayo ng access dun sa mga yun. Once mag-enroll kayo, meron naman kayong 1 year na access. Pero, since hindi pa nare-release yung, hindi ko pa alam kung ano itatawag ko dun sa, dun sa low carb coach natin, yung tanungan natin kung low carb ang isang pagkain. So, kapag na-release yun, i-reset ko yung access ninyo para dun palang start yung 1 year para mas magamit nyo talaga siya. So, ayun lang naman. Pero kung gusto nyo mag-start ng low carb nang hindi nagbabayad or bumibili ng paid course, pwede naman. I-research nyo na lang yung mga information based dun sa phase 1, phase 2, at saka phase 3 para mas magawa nyo properly si low carb nang hindi nyo kailangan pagdaanan yung mga keto flu na yan or yung mga kung ano-ano pang side effects or complications. Pero mag-comment lang kayo sa ibaba kung interested kayo sa low carb bootcamp para mabigay ko sa inyo yung information and para magkaroon din kayo ng access sa low carb bootcamp program.